Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Big man, rolling tayo in 5, Tapos mo pa. 4, 3, 2, 1. Okay mga Airsoft, hello po, magandang hapon. Check the audio, check the video kung maganda. Mga Airsoft, pagpasensyaan nyo na kung late na yung review and unbox natin. Wala kasi kaming internet dito ngayon, hindi ko alam, no? Ano ba yung ano natin? MediaCon. Shoutout po no sa MediaCon. Yung internet naman po pakiayos no. So actually mga ka-Airsoft, ang gamit ko ngayon is data lang. Kailangan kasing ma-roll natin tong review and unbox na to para sa ating ka-Airsoft no. Kumbaga kailangan makita niya kung paano kailangan maisakatuparan natin itong vlog na to ngayon para sa ating ka-Airsoft. Okay? Shout out. Good day. Pa-check yung audio kung meron akong ano. Kung hindi lang basta may audio ha, dapat may ano. May noise cancellation. All about Airsoft. Good day. Jerry, shout out Jerry Canlas. Si Sir Jerry Canlas ay taga Macabebe, Pampanga. Okay, itong lugar na to kaya pala hindi na lang nagpa-deliver si Sir Jerry Canlas kasi yung lugar dyan sa Pampanga na yan. Macabebe, Masantol, yan yung mga magkakadikit bumabaha. Okay no? So, ha? Oo, bakit hindi ang tagal mo na pipipindot Okay no, yan bumabaha dyan kaya hindi na lang siya nagpa-deliver bagkos shipping na lang po. Okay? Pa-check kung meron akong noise cancellation. Hindi na lang siya nagpa-deliver bagkos wala noise cancellation no. Magpalit ako ng mic. Wala noise cancellation tong isa na to. Tignan natin yung isa. Ayan. Check mo tong isa kung merong noise cancellation. Ayan, tignan mo. Kung naano yung ingay. Kasi may nagpupukpok sa labas mga ka-Airsoft no? Pagpasensyaan nyo na inaayos ko lang muna yung audio natin. Okay? Hindi. Bakit ganon, no? Wala siyang noise cancellation. Narinig. Yan, tignan mo. Wala noise cancellation tong mic na to. Hindi ko alam ano nangyari. Wala na. Alisin mo yung isa. Try natin tong isa. Dali lang mga Airsoft pa. Inaayos lang po natin yung setting ng ating mic para maibigay namin sa inyo yung first hand information na ito. Yan. Blinking pa rin, hindi mo na ipasok na maganda. Okay, yan. Check natin. Check mo yung sounds kung okay na.
maliwanag na. Okay na. Ayan, mukhang maliwanag na ngayon, mas magiging maganda na ang ating pagla-live pag ganito. No? Okay, shoutout Sir Jerry Canlas of Macabebe, Pampanga. Bali, maliwanag na ngayon, ang kanyang unit is the 1911 by the AW Custom. Haba, no? Ang ganda, no? Ang haba, no? This is AW Custom classic unit, makikita nyo. Medyo meron lang twist tong unit na to. Kung mapapansin nyo yung unit, ang haba niya. It is because meron compensator. Ayan. Normally, pag walang compensator, ito lang yan. 5.1 ang size niya. Pero dahil may compensator na naka-attach, yan, ganyan siya kahaba. Okay? Then, itong unit na to is powered by AW Custom, made in Taiwan. Classic siya, and at the same time, medyo may merong konting twist, no? Kasi kung mapapansin niyo, ang 1911 kasi is hindi naman talaga normally naka ambidextrous. Ibig ko sabihin yung shape niya, hindi kabilaan, pero ito kabilaan na. So medyo may pagka-modern na rin, tapos yung compensator, way back sa mga 1911, wala naman talaga mga compensator, di ba? Pero ito, kung makikita nyo, meron siyang compensator, so modern na rin na matatawag. Ang 1911, meron siyang fixed na sight, hindi naaalis yan. Pero ito, modern na rin na matatawag kasi detachable. Ayan, detachable. Pwede mong alisin, pwede mong palitan ng, halimbawa, gusto mong i-optic sight, pwede siya. Halimbawa, gusto mong alisin to, gagawin mo optic sight, pwede. Ano ba yung itsura ng optic sight? Pengin nga ako unit na may optic sight. Ito na lang. Ang itsura ng optic sight, mga Carsoft, is ganito. Pakita. Yan, pakita mo yung front niya. Yan ang optic sight, di ba? Yung front niya, makapapansin nyo yung rear niya. Oh. Yan. Ito kasi conventional lang. Conventional na detachable sight, pero hindi pa siya naka-optic. Pwede nyong i-upgrade to. Okay? Ngayon, may pagka-classic pa rin siya kasi kung mapapansin nyo, wala siyang rail for the attachment. Plain and ordinary lang, walang rail, may beaver tail. No, yan ang pagkakakilanlan sa 1911. Tapos, possess a single stock magazine. Single stock lang. So, maximum rounds is 14 rounds only. Yun yung mga downside niya, no, na medyo hindi ganong maganda. Kasi biruin mo 14 rounds lang. Diba? Yun ang downside talaga ng isang 1911. Pero, in terms of lakas, syempre, dahil sa haba niya, maganda, malakas siya. Di ba? Kaya lang, yun nga lang, pinaghalong modern and classic. Okay? What is good and special about this? Kasi naka-fix out, actually hindi lang makita yung barrel, pero naka-fix outer barrel. Okay? In-upgrade natin to. Normally, hindi talaga naka-fix outer barrel yung mga ganitong unit. Pero ito, in-upgrade natin ng fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, and big bore nozzle. Naka-big bore nozzle na yan. Ayan, kulay pula. Diba? Normally, hindi ito dapat naka-big bore. Ni-request lang ng ka-airsoft natin na i-big bore nozzle na rin. Tapos, naka-premium half-up rubber. Okay, ang upgrade dito, in-upgrade natin, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, big bore nozzle, at saka half-up rubber. O yan. Kargang upgrade dito, 6. 6 yung nakakargang upgrade sa kanya, 6 yung may modify sa kanya. Okay? Wala kasi akong comparison nito ng hindi naka-upgrade. Kasi itong mga gantong unit is special unit to, by order to. So, hindi talaga palaging meron nitong unit na to. Matagal na kasi pinapangarap to ni Sir Jerry Canlas. So,
Kaya gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo nito. Hindi palagi meron ako nito. Okay, itong unit na to. Kasi ito yung mga medyo special na unit kasi nga hindi naman ganito lahat ng 1911 na makikita nyo di ba? Normally, ang isang 1911 wala namang compensator, pero ito naka-compensator, di ba? Anong dahilan kung bakit nilagyan siya ng compensator? Alam nyo ba mga Karsop, ang compensator came from the word itself. Compensate, to compensate, no? Ano yung kino-compensate niya? Yung recoil. Binabawasan niya yung recoil para, hindi. Nababawasan yung recoil dahil sa haba nito ng compensator para mas maging balance yung unit. Just imagine, wala tong compensator. Actually, hindi naman ilalagay ito sa barrel kung walang silbi. Okay? Just imagine kung ito inalis to, yung barrel is magaang sa unahan. Kaya nilalagyan ito para yung barrel is magkaroon ng weight, magkaroon ng bigat sa unahan. Para pagputok mo, pak, umahampas kasi galing niya, pak, pak. Halos balance na kasi merong compensator na nakalagay sa unahan. Okay? Came from the word itself, compensate, to compensate, compensator, to compensate. Ayun ha. Basta tatandaan nyo ha, yung unit, dinesign to ng mga engineers. So, kumbaga, ang nag-design nito is yung mga taong may alam regarding sa barrel, sa design ng barrel, sa performance ng barrel. Okay? Ngayon, kaya yun ang silbi nito. Okay? Kaya lang, yun lang. Ako, tatapatin ko kayo, ang tanging comment ko lang rito is the magazine. Nakakabitin yung 14 rounds eh. Diba? Hindi katulad nung ibang 1911, 27 rounds na. Ito, ano lang to 14 rounds lang. So, medyo nakakabitin talaga. Okay? Pero okay lang, dahil pwede naman kayong mag-extra magazine. Yun nga lang, medyo dagdag gastos. No? Pero, ganun talaga di ba? Okay, so, dire-diretso na tayo mga ka-airsoft. Ang tanong, naalis kaya to? Kung halimbawa gusto mo wala nito, naalis kayo. Hindi ko pa na-try pero malay mo, no? Pero ang ganda rin kasi niya, Ang ganda nito kung wala ito, no? Kaya lang, nilagay talaga to para dyan. Okay? Number 1, mga Karsop. Silicone oil, pengen, ibis. Okay. Yes. Magandang hapon, Boss Bigman. Sabi ni JP. Okay? So, diretso na tayo mga Airsoft. Lagyan na natin ng silicone oil. Press the valve. Then, dito rin sa ilalim. Importanteng malagyan ninyo ng silicone oil sa output valve at saka sa inlet valve. Importante po yan. Kasi without the presence of silicone oil, yung unit ninyo mabilis ang wear and tear. Okay? Kunin natin yung unit, kasta natin manually, ilak manually, then spray tayo rito. Okay, then spray tayo doon sa nozzle. Yung kulay pula, big bore nozzle yan. Okay? Then release, then rest. Maglalagay po tayo ng maglalagay tayo ng gas. Reloader. Gas and reloader. By the way, mga ka-airsoft, no? Ang ilalagay natin na gas dito 12 kg lang. Hindi po siya supported ng ng 14 kg, hindi siya pwede sa ganun. Pan 12 kg lang po ito. Upside down, then tutok, then press down. 1, 2, 2 seconds lang. Okay? Then maglagay po tayo ng bala. Sa bala, hatakin to pababa, then place your other thumb here. All the way hatak, dire-diretso, then dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo mga ka-airsoft. Okay? Yan na. Ayan o. Yan lang. Actually, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 nga lang. Actually, pwede mo pang i-15. Kaya lang, mga airsoft, naawa kasi ako dun sa
naawa ako dun sa spring, kaya ayaw kong siyang i-14 eh, no? Pero, ayun. Ay, 15 rounds, no? Ngayon, firing po tayo. Mga Airsoft, this is the 1911 by the AW Custom. Full upgrade. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half-up rubber, and big bore nozzle. Expect mataas ang FPS. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Napakasarap na unit. Kaya lang, yun nga, sabi ko nga sa inyo, medyo nakakabitin. Kasi 14 rounds lang siya. Di ba? Eh, hindi ka tulad ng mga high kappa, mapagbibigyan ka talaga kasi nasa 27 rounds. Pero ito, okay na rin naman. Kasi nakita nyo naman yung putok niya, di ba? Talagang yumayanig yung recoil, di ba? Napakaganda ni unit natin Airsoft. Jerrycan Last of Macabebe, Pampanga. Sir Jeric, ito na po yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Yung unit, bago itabi, make sure punasan, make sure wala lamang bala at dapat wala lamang hangin pasingawin. Okay? Ito. Katulad dito, dami pan laman nito mga Airsoft, no? Nagpaputok tayo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, di ba? Yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, madami pa. Okay? Ang lamig, sobrang lamig ng magazine natin. Okay? So, yung unit, bago itabi, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin kung hindi na lalaruin. Okay? Unit natin Airsoft, Jerrycan Last. Napakaganda, DAW Custom. Silver Edition. Okay, next unit natin. Next unit natin is rifle. Matagal na rin pinapangarap ng ating bossing itong rifle na to. Pinag-ipunan, pinaglaanan no, ng pera, pinag-ipunan niya. This is the Medusa by the Poseidon. High-end version high-end na version na klase ng rifle po itong unit na to. Okay? Hindi po siya yung pipitsugin, hindi po siya yung ordinaryo, hindi siya yung mga mumurahin. High-end version po ito. Actually, normally, ang FPS dito is mataas, 400 na agad. 400, nagpo-420, nagpo-440. Okay? Pero, itong unit na to, pina-upgrade ng ating bossing. Ang FPS nito ngayon is nasa 540 pataas. Okay? Yun ang FPS nito. Actually, para sa ganitong size ng barrel, napakaliit niya, di ba? Medyo, ano to? Medyo risky na i-upgrade ng ganong kataas. Pero dahil high-end to, ibig sabihin, high-end siya, nagtataglay siya ng mga quality na parts, quality na gearbox. Kaya, sigurado naman natin ay kakayanin. Okay? Itong cellphone na to is a programmable, may ETU, pwede nyong i-connect sa cellphone ninyo, pwede ninyong laruin, i-program ninyo yung mode, yung way ng pagputok niya. Okay? So, ito yung unit mo, ng ating Airsoft. Okay. The bat stock is an Assassin Edition. Ganda, di ba? Hindi yung mga conventional. Okay. Na-adjust pa rin yan. Press mo lang to. Ayun. Depende sa'yo kung ganong haba ang gusto mo. Kung gusto mong mahaba talaga, pwede rin naman. Ayan. Ayan. Okay, di ba yan, no? Okay. Kung gusto mong compact, adjust mo lang rin. 3 level yung adjustment niya, no? Pero ako, mas gusto ko kasi talagang super compact. Actually, ayaw ko yung naka-adjust. Pero kanya-kanya yan, no? Kung saan kagamay, kung saan kahiyang. Pero ako, mas gusto ko to. This unit is made of hard polymer. Okay? Kung mapapansin ninyo, yung itsura niyan, ganyan pa rin yung magiging itsura niya 10 years, 20 years from now. Kasi itong unit na to, literal na hindi magagasgas. Gaang niya. Hindi naman totally ganun kagaang, pero napakasarap niyang bitbitin, napakasarap niyang hawakan. Okay?
So, ito yung unit natin ka Airsoft. Napoprogram to mga Airsoft ha, na i-connect sa cellphone. Actually, ito mga ganito unit is bagay na bagay ito sa mga millennials. Yung tipo mga taong mateteki. Bagay na bagay sa kanila to, no? Diretso na natin. Sige. So, this is the magazine. Itong magazine, injectable type. Hindi siya tulad ng ibang magazine na binubuhusan tapos kamot type. Ito, walang kinakamot, wala ring opening. So, you need a reloader. Susuksok ninyo, then pump nyo. 150 rounds ang kasyang bala sa magazine niya. Which is, nakakabitin din, di ba? So, I do suggest, pag ganito ang unit nyo, bili kayo ng extra magazine. Extra M4 magazine para mapagbigyan talaga kayo. Okay? So, ngayon, buksan natin itong likuran na part kasi maglalagay tayo ng battery. Okay, tapos alisin natin itong part na to. Okay, then. So, kailangan ko ng DINS plug adapter. Okay na to. Okay? So, this is the battery. Uy, hindi pwede. Kailangan ko ng male adapter. DINS nga eh. DINS plug to eh. So, kailangan ko ng male adapter. So, parang ganito oh. Pahingin na lang DINS plug yan sa mga bago. Pahiram muna. Pero ba? Ayan. Okay? So, battery. Ito ganito ang kasama battery. Upgraded version. Okay? So, yung battery, pasok natin. Yun. Narinig nyo yung tumunog. Diba? May ETU to. Yan. Pasok natin yung battery. Then, secure all the wires. Siyempre, para wala nakaharang. Tapos, ang battery, mga Airsoft, no? Ang battery, 3 batas, 3 rules ang kailangan ninyong sundin. Okay? Ang battery number 1, bawal malobat, madrain. Ang battery number 2, bawal ma-overcharge. And number 3, ang battery, bawal mag-init. Iwasan ninyo yung 3 na yan para yung unit ninyo, makita nyo, tumagal talaga. Okay? So, secure lang natin yung mga wire, mga bossing ko, no? Okay, then, balik lang natin. Sarap na unit. Single fire, rapid fire. Maganda yung rate of fire niya, mga Airsoft, no? Kahit mataas ang FPS niya. Medyo dissenting masasabi na maganda yung rate of fire ng unit. Okay? Ngayon, pasok natin yung magazine. Sige, file. Ayun, video. Okay, pasok na magazine. Make sure you heard the clicking sound. Ready to fire. Mga Airsoft, this is the Poseidon 550 FPS. In-upgrade po natin. Firing po tayo. Firing! Single fire! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Single fire! Okay. Sarap din unit. Napakalakas. Ngayon, every time matatapos maglaro, always remove the magazine, then clear the chamber. Then, yung upgrade na ginawa natin dito, magiging baliwala yun. Kasi, kung hindi ninyo ipa-properly rest yung spring bago ninyo itabi. Okay, lagi kong bilin sa inyo, yung rifle, pagkatapos gamitin, i-rest yung spring. Paano i-rest? Lalagay natin sa rapid fire, puputok tayo ng ng rapid fire 1 seconds, then single fire, then put it back to safe. Iyon. Sa paraan yan na ganyan, mga Airsoft, makakasigurado ka na yung unit mo mananatiling malakas habang buhay. Okay? Pero pag hindi mo na i-rest, yun ang tendency yun ng downside. Manghihina yung unit mo. Okay? So, unit natin kay Airsoft, Jonathan Mendoza of Rosario, La Union. No, grabe. Norte pala to.
Okay, Pares Norte, no? Okay, unit niya. Napakaganda, the Poseidon. M4A1 MLOC CQB rifle. Okay? Ano to? CQB lang to, ha? Mapapansin niyo, hindi naman siya ganun kahaba. Actually, maiksi siya, no? CQB version po ito. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro na Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.